Magandang araw mga kaibigan. Alam nyo ba na sa gitna ng makakapal na kagubatan at malawak na kabukiran sa Pilipinas, mayroong isang nilalang na nag-aabang, nagkukunwari bilang isang walang kalaban-laban na sanggol, isang nilalang na ang iyak ay hindi panawagan para sa tulong, kundi isang bitag na nakamamatay. Ako nga pala si Tito Darbs. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamangha-manghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Samahan niyo akong muli. Ngayong araw, samahan niyo akong muli upang tuklasin ang madilim na kwento ng isa sa pinakamapanlinlang na nilalang sa ating mitolohiya, ang Tiyanak. At muli, kabilang ito sa mga istorya na nagawa na natin ng video, ngunit nasa wikang Ingles. At minarapat kong gawin muli ngunit ngayon ay sa ating sariling wika. Marahil ito ay sa dahilang mas gusto ko siyang mailahad ng mas maayos at mas detalyado at ayon sa kagustuhan na rin ng karamihan. Handa na ba kayong pakinggan ang mga iyak na nagmumula sa kadiliman? Halina't simulan natin. Inilarawan sa mga kwentong bayan ng Tagalog at Bicolano bilang isang maliit na goblin na walang buhok, ang iba't ibang haka-haka kung paano nagkaroon ng tiyanak ay mula sa mga sanggol na ipinanganak na patay sa kagubatan, hanggang sa mga sanggol na ipinanganak na patay na hindi nabinyagan na naimpluwensyahan ng Katoliko at kalaunan ay lumawak sa mga sanggol na pinatay dahil sa paghihiganti at mga aborsyon. Ang tiyanak ay hindi isang ordinaryong aswang o multo. Ito ay isang uri ng nilalang na may kakayahang mag-anyong tao, partikular na isang sanggol, upang linlangin ang kanyang mga biktima. Ang pangalan mismo nito ay pinaniniwalaang nagmula sa salitang anak, na nagpapakita ng koneksyon nito sa pagiging bata. Sa mga kwentong bayan, lalo na sa mga rehiyon ng mga Tagalog at Bicolano, ang tiyanak ay isang kilabot na kinatatakutan ng marami, lalo na ng mga naglalakbay ng mag-isa sa gabi. Ang paraan ng pagsalakay nito ay simple lamang ngunit napakabisa. Sa katahimikan ng gabi, bigla kang makakarinig ng isang malakas at nakakaawang iyak ng isang walang kalaban-labang sanggol. Ang tunog na ito ay tila nanggagaling sa gitna ng kawalan, sa isang madilim na eskinita, sa ilalim ng isang malaking puno o sa gitna ng isang masukal na gubat. Sino ba naman ang hindi maantig ang puso sa iyak ng isang sanggol na tila inabandona? Dahil sa ating likas na pagiging matulungin at mahabagin, ang unang reaksyon ng marami ay hanapin ang pinagmumula ng iyak upang saklolohan ang kaawa-awang bata. At dito na magsisimula ang bangungot. Kapag nahanap mo na ang sanggol, makikita mo itong nakabalot sa lampin, sanggol na tila walang muwang at nangangailangan ng kalinga. Dahil sa awa, bubuhatin mo ito. Sa una, maaaring tumahan ito sa pag-iyak na magbibigay sa iyo ng panandaliang kapanatagan. Ngunit sa isang iglap, mararamdaman mo ang pagbabago. Ang tila malambot na katawan ng sanggol ay biglang titigas at kapag tiningnan mo itong muli, ang dating maamong mukha ay magiging isang nakakatakot na nilalang. Ayon sa mga paglalarawan, ang tiyanak ay isang maliit na goblin na walang buhok. Ang mga mata nito ay namumula na parang nag-aapoy, puno ng galit at gutom. Ang mga tainga nito ay matutulis at ang bibig na dating tila bibig ng isang anghel ay mapupuno na ng matatalas at mapanirang mga ngipin. Isa pa sa mga katangian nito ay ang hindi pantay na mga binti. Mas maikli ang kaliwa habang ang kanan naman ay hindi pangkaraniwan ng haba, na nagbibigay dito ng kakaibang paraan ng paglakad. Kapag nailantad na nito ang tunay na anyo, para itong ahas na nag-aalis ng kanyang lumang balat. Mula sa pagiging isang kaawa-awang sanggol, ito ay magiging isang halimaw na handa ng pumatay. Sa sandaling iyon, huli na ang lahat. Aatakihin nito ang biktima sa pamamagitan ng pagkagat, pagkalmot at paggamit ng kanyang lakas na hindi mo aakalaing taglay ng isang maliit na nilalang. Ang layunin nito ay isa lang, ang kunin ang iyong buhay. Ngunit saan nga ba nagmula ang mga tiyanak? Mayroong iba't ibang bersyon ang mga kwento. Sinasabi ng iba na ang mga tiyanak ay mga kaluluwa ng mga sanggol na namatay bago pa man mabinyagan. Dahil hindi sila nabigyan ng basbas, ang kanilang mga kaluluwa ay hindi matahimik at hindi makatawid sa kabilang buhay. Sila ay naiwan sa ating mundo
puno ng galit at paghihiganti sa mga nabubuhay. Ang kanilang pag-iyak ay hindi lang isang bitag. Ito rin daw ay isang pagpapahayag ng kanilang kalungkutan at pagdurusa. Mayroon ding bersyon na nagsasabing ang tiyanak ay anak ng isang demonyo at isang mortal. Sa ibang kwento, ito raw ay isang uri ng elemental o lamang lupa na sadyang nagagalit sa mga taong gumagambala sa kanilang teritoryo. Ang pag-atake nito ay isang paraan ng pagprotekta sa kanilang tirahan mula sa panghihimasok ng mga tao. Maraming kwento mula sa ating mga ninuno ang nagpapatunay sa takot na dala ng tiyanak. May mga matatandang nagbabala na huwag basta-basta pupulot ng kahit anong bagay sa daan, lalo na sa gabi. Mayroon ding mga kwento ng mga manlalakbay na naligaw sa gubat dahil sinundan nila ang iyak ng isang tiyanak na dinala sila palayo sa tamang landas hanggang sa sila ay mapagod at maging madaling biktima. Siyempre, bilang mga modernong tao, iisipin natin, totoo ba ang tiyanak? O ito ay isang kwentong bayan lamang na ginamit ng ating mga ninuno upang magbigay ng babala? Maaaring ang kwento ng tiyanak ay isang paraan upang paalalahanan ng mga tao na mag-ingat sa paglalakbay sa gabi, lalo na sa mga liblib na lugar. Ito ay isang paalala na ang kadiliman ay maaaring magtago ng mga panganib. Hindi man ito isang supernatural na nilalang, kundi mga totoong banta tulad ng mga mababangis na hayop o masasamang loob. Ang konsepto ng isang inabandonang sanggol ay isang napakalakas na emosyonal na atake. Kinukuha nito ang ating atensyon at pinupukaw ang ating pakikiramay. Kaya naman, ang kwento ng tiyanak ay isang epektibong babala laban sa pagiging masyadong mapagtiwala sa mga hindi pamilyar na sitwasyon. Ngunit may paraan daw para labanan ang isang tiyanak. Ayon sa alamat, ang pinakamabisang paraan para makatakas dito ay ang baligtarin ang iyong suot na damit. Kapag binaligtad mo raw ang iyong damit, malilito ang tiyanak at tatawa ito ng malakas. Ang pagtawa nito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong makatakas. Bakit ito gumagana? Sinasabi ng ilan na ang tiyanak ay nahihilig sa mga bagay na baligtad o hindi karaniwan. Kaya't ang pagbaligtad ng damit ay nakakakuha ng atensyon nito at nakakalimutan nito ang kanyang masamang balak. Isa pang paraan ay ang pag-iingay. Ang paglikha ng malakas na tunog tulad ng pagpapatunog ng batingaw na may bawang o paggamit ng anumang bagay na makakalikha ng ingay ay sinasabing nakakataboy sa tiyanak at iba pang masasamang espiritu. Ang bawang sa maraming kultura ay pinaniniwalaang may kakayahang magtaboy ng masasamang nilalang. Ang kwento ng tiyanak ay higit pa sa isang simpleng katatakutan. Ito ay isang salamin ng ating kultura, ng ating mga paniniwala at ng ating mga takot. Ipinapakita nito kung paano ginagamit ng ating mga ninuno ang mga kwento upang magturo ng mga aral at magbigay ng babala. Ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng mga ritual tulad ng binyag sa ating lipunan at ang paniniwala sa kabilang buhay. Sa panahon ngayon, ang tiyanak ay nananatiling isang sikat na karakter sa Philippine horror. Mula sa mga libro, comics, pelikula, hanggang sa mga palabas sa telebisyon, ang imahe ng umiiyak na sanggol na nagiging halimaw ay patuloy na nagbibigay kilabot sa mga bagong henerasyon. Ito ay isang patunay na ang mga kwentong ito, kahit gaano nakatagal, ay may kapangyarihan pa ring takutin at paalalahanan tayo. Kaya sa susunod na maglalakbay ka sa isang probinsya at mapadaan sa isang madilim na kalsada o masukal na lugar at bigla kang makarinig ng iyak ng isang sanggol, ano ang gagawin mo? Lalapitan mo ba ito para tumulong o aalalahanin mo ang kwento ng tiyanak at magpapatuloy sa iyong paglalakbay? Ang desisyon ay nasa sa iyo. Ngunit tandaan, hindi lahat ng tila walang malay ay totoo. Minsan, ang pinakanakakaawang tunog ay maaaring maging isang paanyaya sa isang madilim na katapusan. Ang aral ng tiyanak ay malinaw. Mag-ingat, maging mapanuri, at huwag basta-basta magpadala sa awa, dahil baka ang iyong pagtulong ang maging dahilan ng iyong kapahamakan. Maraming salamat sa panonood at pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa isa sa pinaka-interesanteng nilalang sa ating mitolohiya. Kung nagustuhan niyo ang video na ito,
Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwento ng katatakutan at kababalaghan. Pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated. Ako nga pala si Tito Darbs. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamangha-manghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Hanggang sa muli mga kaibigan, mag-iingat kayo palagi